Sabi po dito, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. So ano po yung trabaho ng kawal? So yung trabaho ng kawal ay bigyan kasiyahan ang kanyang pinuno. Amen? So ano po ibig sabihin po nun? Tayo ay mula nung sumampalataya tayo sa ating Panginoon Jesucristo, binili po tayo ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. At tayo na po ay pagmamay-ari na ng ating Panginoong Jesus. At tayo po ay naging alipin ng Panginoon, tayo po ay naging kawal ng Panginoon. So ano po yung gagawin po natin ngayon? So ibig sabihin, ang master natin, ang pinuno po natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sino po yung masusunod po sa atin? Kundi yung ating pinuno. Wala po tayong ibang bibigyan ng kaluguran, kundi yung ating pinuno, ang ating master. Amen. So ibig sabihin, kung ikaw ay tinubos ng Panginoon, ibig sabihin, pagmamay-ari ka na ng ating Panginoong Jesus. Wala ka ng karapatan sa iyong sarili. Ang may karapatan na sa iyo, yung Panginoon mo. Amen? Hindi na yung gusto mo yung masusunod. Kasi meron kang binibigyan ng kasiyahan. Yung binibigyan mo ng kasiyahan, yung iyong pinuno, yung iyong master. Amen? So, nung naging Panginoon natin at tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, hindi na tayo naghahari sa ating buhay. Hindi na tayo naghahari sa ating sarili. Kundi yung naghahari na sa ating puso, sa ating buhay, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Sinabi po dito, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niya mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. So, kung titignan po natin, ano po yung trabaho ng kawal? Kung ano yung sasabihin ng kanyang pinuno, yun yung kanyang susundin, yun yung kanyang gagawin. Amen? So, paano may kukonvert po ngayon sa atin bilang Panginoon po natin ang Panginoong Jesucristo? Paano po natin ngayon may apply bilang mga kawal ng ating Panginoong Jesus? Ano po yung ibig sabihin? Unang-una, alamin po muna natin kung ano yung kagustuhan ng ating Panginoon. Sa paano po natin malalaman po yon? Sa pamagitan ng kanyang salita. Alamin po natin yung mga utos ng Panginoon, na salita ng Panginoon, na prinsipyo ng Panginoon na dapat po nating ipamuhay sa ating mga buhay. At ibig sabihin, kapag ginaganap po natin po yon, doon po natin nabibigyan ng kasiyahan po yung ating Panginoon, yung ating pinuno. Amen? Wala po tayong ibang gagawin, wala po tayong ibang susundin, kundi yung kung ano yung ipinag-uutos, kung ano yung kagustuhan ng ating pinuno. Amen? So yun po, sinabi po dito, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niya mabigyan. So take note po, no? Sinisikap. Ang tanong, sinisikap po ba ninyo mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon? Ibig sabihin, sinabi po dito kasi, sinisikat na mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Amen? So, kapag sa papaanong paraan po natin nagagawa na gumagawa po tayo ng ibang bagay maliban sa ating pagiging kawal, ano po yung mga ginagawa po natin? Kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Amen? Maliban sa pagiging kawal po natin, na ginagawa po natin, na walang kinalaman sa ating pagiging kawal, yun po yung ginagawa po ng isang tao, yung makamundo. Kapag gumagawa ka ng makamundo kasi, pwede kang ma-disqualify. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, pwede kang ma-disqualify doon sa pagiging kawal. Ano po yung trabaho ng kawal? Bigyan ng kaluguran ang kanyang Panginoon, ang kanyang pinuno.
Ibig sabihin, kung gumagawa ka ng kasalanan, gumagawa ka ng iba doon sa trabaho mo bilang kawal, ibig sabihin, pwede kang masisante. Tama po. Kapag yung isang kawal, nagtatrabaho siya, iba yung ginagawa niya sa kanyang trabaho, ano yung mangyayari sa kanya? Pwede siyang matanggal sa trabaho. Tama po. Kaya napaka-importante, yung ginagawa po dapat natin, yung trabaho po natin para sa Panginoon. At hindi yung mga bagay na makamundo. Amen. Na wala sa kinalaman, sa walang kinalaman sa paglilingkod po natin, walang kinalaman sa mga bagay na pananampalataya po natin sa Panginoon. Amen. Kaya napakahalaga na gampanin po natin yung trabaho po natin bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Gampanin po natin yung ating mga trabaho. Amen. Bilang mga tagasunod, mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. Amen. Ano po yung trabaho po natin? Bigyan ng kaluguran ang ating pinuno, ang ating Panginoon. Amen. So ang tanong, nabibigyan niyo po ba ng kasiyahan ang ating pinuno, ang ating Panginoon? Amen. So, ibig sabihin, kung gumagawa ka ng kasalanan, hindi mo nabibigyan ng kaluguran ang iyong Panginoon. Ibig sabihin, gumagawa ka sa sarili mo. Tama po? Amen. Kaya napaka-importante, gawin po natin yung trabaho po natin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Amen? So, kapag hindi mo ipinapamuhay, may sinasagawa yung salita ng ating Panginoon, ibig sabihin, gumagawa ka ng iba ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Amen? Hindi na po tayo nasusunod. Take note, hindi na po tayo nasusunod sa ating sarili. Hindi na yung mga gusto po natin, kundi yung gusto ng ating Panginoon, yung dapat na nasusunod sa ating mga buhay. Amen?